Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong kwentuhan dito sa Makapili TV. Ngayon po, ang topic na pag-uusapan natin, itong si VP Sara, nagsisimula na pong bumanat sa administrasyon. Pero hindi naman direktang kay Pangulong Marcos yung kanyang mga banat. Pero yung kanyang mga pinuna is under po ng executive. So, under po ni Pangulong Bongbong Marcos. So, tingnan natin kung ano yung magiging reaction dito ni Pangulong Marcos o kung si Pangulong Marcos ba yung mismong sasagot sa mga birada ni VP Sara o iba yung sasagot sa kanya, yung mga amuyong niya, mga spokesperson niya, mga head siguro ng mga departamento o yung mga pinuna ni VP Sara. So, yun ang tingnan natin kung paano ba i-handle o paano ba mag-react si Pangulong Bongbong Marcos sa mga birada ni VP Sara. So, bago natin simulan yung kwentuhan niya, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time. Palike na rin ang video, wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So, ito, pag-usapan po natin itong birada ni VP Sara. So, panoorin natin itong balitang to. Tipos ni Vice President Sara Duterte ang mga namumuno sa Pilipinas. Sa mensahe ng bise para sa mga kapatid nating Muslim, sinabi niyang ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayang itaguyod ang malinis na pamahalaan. Pero ang Pilipinas daw ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Walang pinangalanan si VP Sara, pero So, yun. Yung mga banat ngayon ni VP Sara, hindi naman totaling naka-address kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaso ang problema rito, under sila ni Bongbong Marcos kasi under ng executive yung mga binira rito ni VP Sara. So, dapat daw yung mga namumuno sa atin, dapat may malasakit. Which is yun yung unang nawawala na talaga sa mga government official natin, mga elected official natin. Yan na yung nawawala, talagang mas kinakainan ng ano ng sabihin natin yung pansarili nilang kagustuhan o pansarili nilang mga ano lang, mga sabihin natin mga ano lang, personal na kagustuhan lang nila yung kanilang inaatupag. Siyempre, andyan yung mapahaba yung termino nila, andyan yung paano sila kikita para sa pamilya nila, parang maging stable yung kanilang pamumuhay, yung kanilang siyempre yung hanggang sa apu-apuhan nila hindi na maghihirap. So doon parang mostly yung mga nasa gobyerno natin ngayon, ganun na yung mga pag-iisip. So bibihira na lang talaga yung mga politiko natin na pumapasok diyan sa gobyerno na may malasakit. So, dapat yan yung medyo titingnan natin kapag tayo pumipili ng mga iboboto natin. Hindi lang porket sabihin natin yung mahilig mamigay. Alam niyo yun yung mahilig sa ayuda ngayon, yung pamamahagi ng mga ayuda. Tandaan niyo yung mga ayudang ibinibigay ng mga politiko natin. Pera rin po ng taong bayan yan. At saka isipin nyo, yung ibinibigay na yan, hindi yan 100%. Halimbawa, binigyan sila ng 1,000,000. Hindi po totoong, sa palagay ko lang hindi totoong 1,000,000 talaga yung ipamamahagi nila. Baka nga siyempre alam nga may ano yan, may mga porsyento na binabawas diyan para kahit paano 'di ba na meron man lang silang maitabi para sa sarili nila. Kasi bakit ko nasabi, may mga ayuda kasi na nakakapagtaka na instead na ibinibigay ng buo, may mga nababawas pa. So, may mga ganong insidente na hindi natin may aalis isipin na baka nga itong si congressman, itong si mayor, itong si sino ba mga nagbibigay pa? Mga senador, kunyari ganyan. Hindi natin pwedeng alisin isipin na pwede silang kumakatkong na. So, instead na maibigay ng buo sa mga kababayan natin yung ayuda, parang nakikihati pa sila. So, yun yung nawawala sa mga politiko natin na gustong pumasok sa gobyerno, yung malasakit. Kaya nga, mas piliin talaga natin para po sa akin kung boboto po tayo,
Eh, yung mga baguhan na, at least, kahit papaano may hiya pa yan eh. May konting hiya pa yan kung gagawa yan ng, sabi natin, ng pangungurakot. Medyo may hiya pa yan, maaalangan pa yan. Hindi kagaya ng mga talagang veterano na, yung mga nandiyan na, eh mga couple mooks na yung mga yan at talagang hindi na tinatablan. Ang uunahin talaga yung pansariling interest muna bago yung mga kababayan nila. Kasi yan yung ano, yan yung sinasamantala talaga ng mga politikong mga sabihin natin mga traditional politician na alam nila na kapag sila ay nagbibigay, ang thinking ng mga Pilipino, eto na lang iboboto ko at least kahit nangungurap to, ibinabahagi yung mga nakukulimbat niyang pera. So parang Robin Hood style, di ba? Alam niyo naman yung kwento ni Robin Hood, di ba, na hindi si ano hindi si Senator Robin Padilla. Yung ano yung ah, cartoon character na si Robin Hood. So hindi lang naman cartoon character basta sa pelikula lumalabas-labas din naman 'yan. Na yung character niya na ninanakaw niya yung kanyang pinamimigay sa kanyang mga kababayan. So parang ganun yung nangyayari. So may mga politician tayo na ninanakaw yung pera ng taong bayan at the same time ipamimigay niya. Pero hindi niya na buong ibinabalik yun sa mga dapat makakakuha. So kinakaltasan niya na. So ganun yung nangyayari sa gobyerno natin na tama yung sinasabi ni VP Sara. So dapat talaga na mamili talaga tayo ng mga opisyal na ilalagay natin. So medyo yun yung nawawala talaga yung katapatan ng mga government official natin, 'di ba? May mga pasumpa-sumpa pa yung mga hinayupak na yan. Tapos hindi rin naman nila susundin, 'di ba? So nakakalungkot. Tuloy. Dapat din daw na mayroong matatag na infrastruktura ang Pilipinas laban sa kalamidad. Yun nga lang, ang Pilipinas daw ngayon ay may gobyernong umaamin na wala man lang tayong flood control master plan. Pino na rin ng BIS ang PhilHealth na anyay imbis na paigtingin ay kukunan pa ng pondo para magamit sa mga bagay na walang kinalaman sa kalusugan ng tao. Pati ang Kamara ay binatikos din ni VP Sara. Sabi niya mayroon daw mga representative na imbes na magpasa ng makabagong batas ay nagpupumilit pang sumausaw sa isyu ng iba. Dagdag pa ng bise, ang mga airport official ngayon sa Pilipinas ay tikom ang bibig tungkol sa banta ng seguridad. Hindi man lang daw nag-iimbestiga tuwing may banta, gaya ng pagsasapubliko ng video footage, flight details at iba pang masiselang impormasyon ng Ito yung isa sa pinaka nakakatawa sa airport natin, 'di ba? Na kapag may nangyayaring hindi maganda, halimbawa, 'di ba, yung mga lagdag bala, yung mga ganyan. Hirap na hirap yung mga kapulisan natin, yung mga nag-iimbestiga na makakuha ng CCTV footage para maimbestiga ng maayos yung insidente para at least mahuli yung dapat mahuli, mapanagot yung dapat mapanagot. Pero sa kaso kasi ni VP Sara na ganun lang kadali na nailabas yung video footage ng pag-alis niya. Ito yung time na ano na pabaha na, nag-uulan sa Pilipinas, may bagyo. Tapos following day bumaha. So doon binatikos si VP Sara na sinasabi nila na mas inuna pa raw yung pag-travel sa ibang bansa kesa yung nangyayaring sabihin natin na kalamidad dito sa Pilipinas. Pero hindi muna nila iniisip ano ba yung purpose at bakit pumunta si VP Sara. So naipaliwanag naman niya na matagal na nakaplano yun. At yun ay dumaan sa proseso, nagpaalam naman yan sa presidente. Siyempre, Curtis, kailan may mga ano yan, may mga clearance pa yan. Hindi naman yan basta-basta na lang aalis yung vice presidente o yung mga government official natin. Siyempre may mga ano yan, may mga certain requirements bago sila mag-travel abroad. So, base na rin sa paliwanag dito ni VP Sara, dumaan naman siya sa tamang proseso. Nakapagpaalam siya sa mga dapat ipagpaalamanan na siya ibibiyahe sa ibang bansa. So, yan yung hindi naiintindihan ng mga kababayan natin. At saka, hindi rin nila naiintindihan na hindi naman kailangan ang vice presidente ang kumilos pagdating sa mga disaster na ganyan, yung mga baha-baha, bagyo na yan. Ang unang dapat tumugon dyan is yung presidente. Kasi siya yung nagpapaano siya yung
nagpapalakad ng gobyerno natin. So dapat siya yung mas nauuna diyan. Siya yung namumuno, hindi yung Vice President. 'Di ba? Kasi wala namang gagawin yung Vice President doon. Wala naman siyang hawak na ano na wala naman siyang pwedeng utusan doon na, "Uy, kumilos kayo, ganto, ganto, ganyan." Hindi naman siya kagaya ni VP Lenny na nakikipag-coordinate kaagad. Yung siya mismo nagpipresentang mag-coordinate na mag-facilitate na kung ano gagawin. Tulad ng ginawa niya kay Pangulong Duterte, 'di ba, nung dumaan din yung bagyo, na nakipag-coordinate kaagad siya sa AFP, which is hindi naman, although tama naman, pwede naman niyang gawin yun. Pero siyempre, under yun ng presidente. So dapat, yung presidente gumawa ng paraan nun eh. Kumbaga si Pangulong Duterte, papunta pa lang yung bagyo, na-deploy niya na, nagkaroon na siya ng briefing doon kung ano gagawin. So lahat yun, kumbaga nakaposisyon na. Itong si Madam Leni Robredo, umiepal na, siyempre gusto rin naman niyang tumulong. Maganda naman yung naging purpose niya na tumulong siya sa kanyang opisina. Kaso, parang ang labas kasi, dinidiktahan niya kagad yung AFP nung time na yun, na andun eh. Kumbaga, sinisira niya pa yung diskarte ng mga nasa grounds kasi nga na-briefing na yun. So, kay VP Sara kasi, ang ginawa niya, kahit na wala siya rito sa Pilipinas, yung tulong na dapat ibigay ng Office of the Vice President is umarangkada naman. So, kumbaga, nakaplano na lahat yun. Kahit wala siya, mayroon na siyang instruction na ginawa. So, ganun yung hindi maepal na politiko. Wala nga siyang nilagay doon na tarpaulin niya, pangalan niya. Basta nakalagay lang is tulong galing sa Office of the Vice President. Kasi nga hindi naman inaangkin ni VP Sara na yung pinamigay kanya kaya nandun yung mukha niya. Ini galing sa pera ng taong bayan na inilagay sa Office of the Vice President na ibinigay niya. 'Di ba? So, balik tayo doon sa sinasabi dito ni VP Sara na tulad niyan yung banta sa seguridad niya na paanong nakapaglabas yung airport natin, yung sabi natin naiya siguro yan, paano nakapaglabas ng video na siya ay lumabas ng bansa. Samantalang kapag may nangyayaring hindi maganda sa airport, hirap na hirap yung mga mag-iimbestiga na makakuha ng footage. 'Di ba? Pero dito, dahil gusto lang banatan si VP Sara doon sa pag-alis niya, nakapaglabas kagad ng video na hindi na inimbestigahan kung sino yung naglabas ng video na yon. Kasi unang-una, government official siya. VIP siya kasi Vice President. And yet, naglabas ng video na siya ay lumabas ng bansa. Siyempre, may threat na yun. What if may nag-aantay na pala doon sa bansang pupuntahan niya na pwedeng, alam niyo yung sumalis para gumawa ng hindi maganda kay Vice President. Diba? So, may threat doon. Kaya nga mali rin yung sinasabi ni PNP Chief Marbil na wala naman daw silang namomonitor na threat sa Vice President natin, which is maling-mali yun. Everyday merong hanggat di natatapos yung termino ng presidente, hanggat nakaupo yung presidente, nandyan yung Vice President. At ang Vice President ang papalit sa presidente kung may mangyaring hindi maganda. Halimbawa, inutil na yung presidente natin, or mapatalsik siya, 'di ba? So yung Vice President yung papalit, kaya yung threat sa kanya ganun din, mataas din katulad ng sa presidente. Siyempre, siya yung second in command ni. Wala nang tayong magagawa doon . Although sa constitution natin talagang wala naman talagang trabaho ang Vice President. Ang gagawin niya lang is maghantay lang naman na maging inutil yung pangulo natin or patalsikin bago siya maging tagapamahala ng ating gobyerno. So, pero sa kaso kasi ni VP Sara, dapat hindi naglalabas ng ganyang footage yung airport natin. Siyempre, yung seguridad nga niya, yung pinaka-main concern niya rito . Paanong nakapaglabas ng video at wala man lang ginawang aksyon o investigasyon yung airport na malaman kung sino yung naglabas ng footage na yon. Mga pasahero, matatandaan kamakailan lang ay kumalat online ang litrato ni VP Sara na umalis ng bansa noong kasagsagan ng super bagyong Karina at Habagat.
ipinaliwanag naman ng bise na dumaan sa prosesong pag-alis niya at matagal na itong nakaplano. Dagdag pa ni VP Sara, dapat tumindig ang Pilipinas laban sa panghimasok ng mga dayuhan sa mga domestic affair, partikular ang pakikialam ng International Criminal Court. Matatandaang sinabi kamakailan ng Department of Justice na hindi nila pipigilan ng pag-aresto sa mga drug war suspect kung idadaan ito ng ICC sa Interpol. Wala pang payag ang... Di ba? Tulad niyan, gumagawa ng paraan yung ICC, gumagawa ng paraan yung mga nagreklamo sa ICC para lang, alam mo, guluhin yung pamamalakad ng gobyerno natin na kahit na sinabi na ng Pangulo na ni Bongbong Marcos na hindi tayo makikipagtulungan sa ICC, meron pa rin talagang makulit na talagang ipipilit at gumagawa at gagawa ng paraan kung kinakailangang mang-abala ng mga international community, aabalahin nila para lang, alam niyo yun, ang hula ko nga rito, parang, nangaabala na lang, nangiinis, parang gano'n, nangyayamot, na kapag bumigay na yung mga Duterte sa gusto, kumbaga parang mayroon silang pinaplano rito na, siyempre, ando pa rin yung unang-unang plano nila dyan is mapakulong talaga or makasuhan, makonvict si Pangulong Duterte, pero medyo malabo talaga yung senaryo na yun. Kung hindi naman kasi Interpol mismo yung huhuli sa sa kila Pangulong Duterte. Kasi ganito example, yung kay Tebes na lang, yun yung gawin nating example. So nag-request yung Pilipinas, yung government, Philippine government sa Interpol para hanapin si Congressman Tebes. So, yung Interpol, nakakuha sila ng leads na si Tebes nasa Timor-Leste. So, humingi sila ng tulong sa Timor-Leste para mahanap at yun nga, ma-serve yung warrant. So, ang humuli pa rin kay Tebes is hindi ang Interpol. Ang humuli kay Tebes is yung police ng Timor-Leste. So, tingnan nyo yun ang hindi Interpol ang humuli. Kumbaga, nag-request lang sila sa Timor-Leste police para hulihin si Tebes para maibigay sa kanila at maibalik dito sa Pilipinas. So, pagkakuha ng Interpol, ibabalik ng Interpol sa Pilipinas si Tebes. So, ganun yung mangyayari. Ngayon, sa kaso nito nila Pangulong Duterte, kung hindi mag-request ang Pilipinas sa Interpol, hindi gagalaw yung Interpol. Diba? Kasi wala naman silang request Ngayon, kung yung ICC naman yung mag-request sa Interpol para hanapin si Pangulong Duterte, which is alam naman nila kung nasan si Pangulong Duterte, di ba? Nasa Pilipinas. So, anong reason para pumunta pa ng Interpol sa Pilipinas? Di ba? Una-una, walang request ang Pilipinas. Yung ICC ang nag-request na hanapin. Nasa Pilipinas si Pangulong Duterte. Ano magiging basehan ngayon ng ICC kung ang hawak lang nilang, sabihin natin, dokumento is one-sided lang. Kasi nga, hindi nakipagtulungan yung Pilipinas or yung mga personality na para mahuli or para makasuhan sila Pangulong Duterte. So, blanco yung isang side. So, isang side lang ang titingnan ng Interpol. So, paano magtatanong sila na bakit ganito yung dokumento? Kulang to ng, kumbaga, kulang ng sagot. Parang ganun. Bakit kalahati lang to? Asan yung para sa mga affidavit ng mga inaakusahan. So, paano, mag-iimbestiga pa rin ng bahagya siguro yung Interpol. So, medyo, medyo conflict pa rin na paano sila uhusga kung kulang-kulang naman yung dokumento. Di ba? Pagkatapos, wala namang request yung Pilipinas para pumasok yung Interpol. At paano nila hahanapin yung isang tao kung alam naman nila kung nasaan? Halimbawa, ganito na lang, pumayag na bigyan ng sabi natin na ma-issue ng warrant. So,
magre-request ngayon yung ah, Interpol sa Pilipinas para ipahuli si Pangulong Duterte. Kasi hindi naman Interpol ang huhuli, PNP pa rin ang huhuli. So, ganun din, kung hindi naman kikilos yung Philippine government natin, balewala rin naman yung gagawin ng Interpol. Kasi nga, hindi rin naman pumayag yung Pilipinas. So, medyo magiging komplikado at medyo, kumbaga para sa akin, medyo ayan, malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Kasi nga, ah, ang target ng Interpol or ng ICC ay nasa Pilipinas din. So, magiging question lang siguro yan or magiging, sabihin natin, magiging tulong lang talaga yan kung sakaling lumabas ng ibang bansa sila Pangulong Duterte, parang magtatago, parang gano'n, yun pwede. Pwedeng hanapin ng Interpol yun, tapos hulihin nila, sa kanila ibabalik sa Pilipinas. Pero kung hindi naman sila aalis ng Pilipinas, so walang sense yung Interpol sa i-request ng ICC. So yun lang naman yung nakikita natin. So ngayon, ang aabangan natin ngayon dyan kung ano yung magiging sagot ngayon ng Malacanang kung si Bongbong Marcos mismo yung sasagot sa mga birada ni VP Sara, lalong-lalo na dun sa flood control, di ba? Na iniyabang na nga ni Pangulong Duterte, tapos malalaman natin na wala naman pala talagang major flood control project na natapos. Yung yung ipinagmalaki niya na napahiya nga siya sa ginawa nga ng DPWH. Siyempre, ang nagbigay ng report, DPWH. So, pinahiya yung Pangulo, tapos pinagtanggol naman ng Pangulo na sinasabi nga niya na hindi na akma kasi yung flood control natin dahil sa climate change. So, imbis na kastiguhin, imbis na hambalusin niya itong DPWH, parang pinagtanggol niya pa. So, doon siya nabangatan kumbaga doon siya nabutasan ni BP Sara dahil doon sa flood control. So, tingnan natin kung paano mag-react dito si Bongbong Marcos or kung si Bongbong Marcos ba mismo yung sasagot sa mga birada ni BP Sara. So, antayin natin. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.